27 years old Gen Z, right? Working in the Congress, surrounded by the crocodiles, pero malakas ang loob, right? Samantalang maraming Pilipino, negosyante, private individuals, yung mga taong may posisyon na sana dapat may boses ay hindi bumuboses. So let's take an inspiration from Congressman Kiko Barzaga and speak your voice. Dapat matapos na ang kagaguhan ng Marcos administration. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Panahon na para putulin ang sungay mula sa pinakataas-taasang sangay ng gobyerno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr., his wife, Liza Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, down to their last minions in the Congress and in the Senate. Again, I am not here to talk about how much money they rob from us because it's so apparent and it's so obvious. Alam natin yan lahat. It's so they're so famous for being so magnanakaw, from the Congress to the Senate, from the DOH to the DPWH to the Bureau of Customs to the Bureau of Immigration. Lahat ng sangay ng pamahalaan, ninanakaw nila ang pondo instead na magsilbi sa bayan ang kakapal ng mga pagmumukha. Ang sabi ko nga noon sa batasan, magnakaw ng magnakaw ng magnakaw kayong lahat. Dahil kahit matiisin ang mga Filipino, may sukdulan ang pagtitiis at galit ng mga Filipino. At huwag na tayong maghintay ng susunod na taon. Ito na ang sukdulan! Tayo nang wakasan ang pamumuno ng isang incompetent drug addict na puppet president of the Republic of the Philippines. Mi amor patria Pilipinas! Kami ang mga Filipino, kahit gaano kalit ang aming boses, kami ay titindig upang protektahan, pangalagaan, at ipagtanggol ang buhay, ang bukas, at pangarap ng bawat isang Pilipino na lumalaban ng patas. Yes! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Recess PH! Lahat ay dapat mag-resign. Kongreso, Senado, Pangulo. Lahat ng may kabulastugan sa pagsiservisyo publiko, lahat dapat mag-resign. They have every obligation to restore the public trust of the Republic. Dahil trabaho nila yon. We are not asking for too much. That is exactly their role as a public servant. We should normalize demanding for something that we deserve dahil tayo ang nagpapasweldo sa bawat isa sa kanila. Ama! Mag-special shout out tayo. Boyeng Rimulya! Putang ina mo ka! Ang banal ng pangalan mo, pero asal demonyo ka. Ama! Kung gaano kapangit ng pagmumukha mo, sana binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero kinota mo ba? Ama!
man himself because you are so fucking evil. Kami po bilang mga riders ay hindi po kami nakikisa sa mga pangungurakot ng mga iilan. Ngunit kami po ay nakikisa tungo sa kalinisan, tungo sa paglandad, tungo sa pag-expose ng mga politikong walang ibang ginawa kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan. Papayag ba kayo mga kababayan na patuloy tayong ninanakaw? Papayag ba kayo na mananatili tayong inaabuso araw-araw? Papayag ba kayo na lagi na lang tayong ninanakawan doon sa Kongreso at Senado? At lalong-lalo na, papayag ba kayo ng iisang taong pinaniniwalaan nating pinuno ay siyang nangunguna sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Kaya mga kababayan, kami po. So ayan na mga kababayan, susugod na po yung mga kababayan natin, no? Ito na mga rider, mga kababayan. Ayan, may mga maglalakad po, may mga sumakay na. Sabayan mo natin yung mga naglakad. Diretso papunta ng Las Carillas Highway. So ito na mga kababayan, yung iba sasakay, yung iba maglalakad, pero siguro sasakay tayo para maabutan po natin yung mga kababayan natin kasi medyo malayo po yun sa may bandang Ayala po. Kaya mga maglalakad po. So time check tayo. Ano na po, no? Mag-alas 11 na po. Pero ang dami pa rin po. Halos dumami po yung pumunta ngayon kung kailan natapos po yung program. Grabe.